Pwede ba kayo mga ipokrito, tumigil kayo? Pakitang tao lang yan, hindi na yan mauulit. Naku, pupusta ako. Puro kayo mga plastic. Ronnie Ramos. Mariusip talaga, oo. Idodonate na mga senador na bahagi ng new majority. May majority ba? In the first place, do we have a majority? Sige nga, basahin nga uli natin ang nakakarimarim itong nakakahiya sapagkat alam natin ang majority 3, 12 lang sila. Paano sila naging new majority? Ronnie Ramos. 12-12. Mariusip talaga, oo. Meron man dyan sa Senado, iisa lang ang gumagawa ng ganyan. Si Bongo, na walang ginawa kung hindi umalalay sa mga naapektuhan ng anumang uri ng kalamidad. Kayo? Puro kayo mga plastic. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Diba? Pinakamalaking maitutulong ninyo, bawiin ninyo yung trilyong piso na ninakaw ninyo mula sa kabambayan ng Pilipinas. Abante Pilipinas. Abante Pilipinas. Alas 5:19, idodonate na mga senador na bahagi ng new majority. May majority ba? In the first place, do we have a majority? Sige nga, basahin nga uli natin ang nakakarimarim itong nakakahiya sapagkat alam natin ang majority 3, 12 lang sila. Paano sila naging new majority? Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Oo, paano sila naging new majority? Di ba ga? 12-12. Mariusip talaga, oo. Idodonate daw ng mga senador ang isang buwan nilang sahod para matulungan ang mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sa joint statement ng mga senador para sa agarang tulong sa mga nasalanta ng pagyanig. Ang kontribusyon ay para sa agarang suporta gaya ng pagkain, inuming tubig, gamot, temporary shelter at iba pang kailangan ng komunidad. Hinigayat din ng majority senators ang minority bloc na makiisa sa naturang hakbang. Abante Pilipinas. Pwede ba kayo mga ipokrito, tumigil kayo? Sapagkat yung gagawin ninyo na yan, pakitang tao lang yan, hindi na yan mauulit. Naku, pupusta ako. Hindi na mauulit yan. Kaya kung meron man dyan sa Senado, iisa lang ang gumagawa ng ganyan. Si Bongo, na walang ginawa kung hindi umalalay sa mga naapektuhan ng anumang uri ng kalamidad. Kayo? Puro kayo mga plastic. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Diba? Tingnan ninyo, anong itutulong ninyo? Yang isang buwan sweldo ninyo? Sa palagay ninyo, sapat yan? It may. It may. Pero ang pinakamalaking maitutulong ninyo, bawiin ninyo yung trilyong piso na ninakaw ninyo mula sa kabambayan ng Pilipinas. Abante Pilipinas. Di ba ga? Di ba Joel ka Jojo Sikat? Nakita kami kahapon ni Jojo Sikat dyan sa TESDA. Diyan nakita kami sa TESDA ni Jojo Sikat. Maraming salamat Jojo. At again, congratulations being one of the board of directors ng National Press Club. Kailan tayo magkikita-kita dyan sa NPC? Wala pang patawag ng kasi kailangan pang manumpa. Kanino kayo manunumpa? Doon sa isinusumpa. Manunumpa kayo sa isinusumpa. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Ay nako, ewan ko Samanta, ihabol ko na ito bago ako mag-gap. Mabuti pare kahit pa paano. Well, sa isang banda meron din namang ilan dyan na tatahitahimik pero meron hong advokasya para sa mga mag-aaral. Sa kanyang pagbabalik bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, sinabi ni Senator Bam Aquino na tututukan niya pagpapabilis ng paggamit sa pagpapalabas ng pondo ng paggamit para sa 25,000 na bagong classroom. Anyay paimbestigahan niya ang mabagal na pagpapatupad ng pondo para sa naturang mga silid-aralan. Tanawagan din siya na madalian ang paglabas ng pondo para sa mahigit sa 1,000 silid-aralan na nasira ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang din sa kanyang prioridad ang pagpapalawak ng National Feeding Program, pagpapatibay ng School Safety Act at pagtulong sa pagkakaroon ng trabaho ng mga K-12 graduates. Iginit din ni Aquino ang pagpapasa ng kadena blockchain, the budget bill, upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa paggasta ng pamahalaan. Abante Pilipinas. Dyan sa blockchain
blockchain technology ba yun? Kung di ako nagkakamali. Maganda ho yan kasi nakikita ho ninyo yung flow ng pera ng taong bayan. Nakikita ninyo dyan. Kaya lang hoy, maraming aayaw. Lalo na sa mababang kapulungan. Marami di umano ang aayaw. Bulong ni Manteban. Ang tanong ko, bakit? Kasi makikita nila kung saan napunta ang kanilang salapi. Abante Pilipinas. Alas 5:23 na ho ng umaga. Ay, test na ho. Pinalalakas ang digital innovation para sa mas maraming oportunidad sa skills training. Ako, kailangan ho natin ito. Ako, pasensya na ho kayo. Alam ho ninyo, naa-addict ako doon sa isang teleserye, isang series diyan sa Netflix. Yung Teach You a Lesson. Maganda. Napakaganda nito. Ipinakikita nito yung pagiging idealistiko ng Ministry of Education. Dito sa bagay, dito kasi sa atin, sa Pilipinas, walang masyadong hindi masyadong pinapansin ng mga magulang yung kanilang karapatan at karapatan ng mga anak. Walang ganoon eh. Walang ganoon. Or maaaring itinatago ng mga paaralan. Siguro, you try, So, subukan ninyong panoorin yung mga nakikinig ngayon sa Netflix. Yun hong Teach You a Lesson. Maganda ito. It's a Korean novel or series at maganda. Talagang maiinganyo ka manood sapagkat alam mo yung nangyayari. Yung nangyayari sa mga estudyante, sa mga paaralan at yung mga posibilidad. Bagamat ito'y ang mga kwento rito'y fictitious sapagkat hindi naman talaga totoong nangyari ito doon sa mga estudyanteng napapanood natin. Hindi naman halaw sa totoong buhay na binabanggit. Pero makikita mo, makaka-relate ka eh. Makaka-relate ka. And from there, makikita mo na kung saan nakalagay ang inyong mga anak. Kung bakit napapabayaan ang ating mga anak. At kung bakit mababa ang literacy ng ating mga anak. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Makikita ninyo doon. Alright? Try nyo. Doon man lang, maramdaman natin na kahit papaano ay merong kumakalinga sa ating mga estudyante na imagine na biktima din ng matinding korupsyon. Hanggang ngayon, wala pa yung kanilang hindi pa inire-release nitong bangag na administrasyon na ito yung kanilang yung pondo ng edukasyon para makapagpatayo ng libu-libong mga silid aralan. Alas 5:13 na ho ng umaga. Diretso na tayo sa ating mga umabanteng balita. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Good morning, Kimora Dolores, Francis Calso, Tristan Wyatt Gulay. Tama po kayo, sir. Kaya panalangin natin, sana kunin na sila lahat. Sabi ni Corazon Sahol. Marian, tama po kayo, Sir John, Sir Ronnie. Mary Joy Arali Hilario, napanood ko po yan sa Teach You a Lesson. Ayun. Oo, panoorin yan. Maganda yan, Miss Marian Hali Hilario. Na-addict ako. Magaganda kasi bawat episode ay nakaka-relate ako. Nakikita kasi natin ito sa buhay ng ating mga estudyante.